Natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Kailangan mong apuyan ka. At kung hindi mo inaapuyan, nagbiggang ko na. Nagbiggang kan, nagkakapsot kan. Nubiggang langay na mangyari kanyang in-on-off kan. Awan ti time mo ti prayeran, awan ti time mo nagbasan, awan time mo makikimungan, wala ka ng time pumunta sa mga gaway mo. Agbiggang naminan. Bangam ti kabay mo, sumrudang. O baka di pa amo ti sumrod ti Tagalog niya, anya ti Tagalog ti sumrod? Apuyan. Lagyan mo ng pang-apoy. Kita mo't atatay sumrod mo, baka yung mga ibinibigay mong sumrod naman ay nakusap. Alam niyo po, kapag nakusap ti sumrod mo, pang tinapaata, masukan ti kabay mo, naangot. Tama? Sino pong nakanon? Naranasan niya nung nakusap, di ba? Pati sika, masikurang ka. Tama? Pero naapoy. Nagpintasan, nakaluto ti bulalo. Tama, no? Kaya kung pumasok ka dapat dito sa church, if you want to experience the great fire of God, dapat umaapoy ka din. Dahil kung umaapoy ka, lahat po tayo umaapoy dito. Para siya kasande. Dahil kung lahat po tayo may daladalang apoy, ang katabi mo yung umaapoy, niya mangyari pa may. Alam niyo po yung the Old Testament, habang sila po'y nagtitipon, habang sila po'y nag-worship truly to the Lord, ano po nangyayari? Nadadagdagan. Either sa labas na i-experience niya yung miracle. Sino po ang gusto po ng ganon? Na habang tayo nag-worship dito, may tumatas dito, ang grabe po yung presensya nyo sa taas, nadadamami sa baba. Sino pong gustong ganon? Kaya pumunta po tayo dito na umaapoy. Amen! Sabi mo sa katabi mo, pumunta ka na umaapoy. Amen! Dahil mayroong magtitiste, ayun yung tatasin. Grabe yung presensya nyo dito. Damami po sa baba. Naniniwala ko, when the 12 disciple in 120 ay nagtitipon nun, bumaba yung apoy, nagulat ang lahat na nasa baba. Amen. May nga namang mayroon sila, mga baliw, mga to. Because the presence of God naranasan sa lugar na yun. Amen. Paano bababa yung presensya ni Lord? Kung kalahati lang naman yung lalamig, parang di ko nararanasan yung feeling ko, Lord, hindi ko nararanasan. Because pumunta ka dito na lamig. Pero kung pumunta ka dito na apoy, pababahin ng Diyos yung presensya niya sa iyo. Amen? Agree ka na, munag ka pelang dito, sumsumrudan na ka pelang garaw. Ama? Ayaw mo bang pagpasok mo dito, nararanasan mo na agad. Dahil ikaw na mismo ang umaapoy. Amen po ba? Amen. Ulitin, sabi mo sa katabi mo, apoyan mo kapatid. Sige po yung verse niya, sige po next. Build the battle plan of your passion for Jesus. Kapag yung passion mo ay hindi mo inaapoyan, manglalamig yung passion na yan. Ngunit kung lagi mo yung inaapoyan, hindi ka manglalamig dahil sumsumrudan ka na yun. Amen po ba? Amen. Dahil kung hindi mo yung inaapoyan, inyangay karon makaluto-garutin na po, inubiggang laan. Nagbayagan nga, makusel pa eh. Tama? Pero kung lagi mo yung inaapoyan, either yung mga classmate mo, either yung mga kasama mo sa bahay, either yung kasama mo sa work mo, makikita yung apoy at sila mismo ay mabuborn again. Amen! Kaya, hindi lang dito sa church dala mo yung apoy. Kahit saan kang lugar, kahit saan kadalhin ng Diyos, kahit saan kayo punta ng Diyos, ipakita mo that Jesus ay meron sa buhay mo. Rababashende. Hindi lang nandito ka, pero kung nandun ka sa work mo, yun istorya matan. No, panindigan mo kung sino ka. Hallelujah. And nabibless ako kay Kabagis ko Precious. Di ko na tuwing mag-hangout daw sila, lalabas sila. Siyempre, nung mapanda nyo, may isang coffee shop, daw min-inom. So, order lang kape. Because karong mate na. Karong mate tayo suda. So, surut-surut man yung pangpanindigan na kung sino siya
sa kanilang mga kaibigan at ka-roommate. Dumating yung araw na nalaman nila, kaya pala hindi ka umiinom, kaya hindi ka pala nakisasawsaw sa mga kwentuhan namin dahil mayroong si Kristo sa buhay mo. Maganda pong testimony. Na-bless kami sa iyo, sister, dahil lahat ng ginawa namin, hindi mo tinikman, hindi mo nakiayon, tinagdirang di pamatin ni Apo Diyos kimay daydayaw tibiyak mo. Amen. Kaya mga kapatid, saan ka man dalhin ng Diyos, take the passion of fire in your life. Makita ti apoy ko di trabaho na-bless ka nga talaga, pastor. Alam niyo po, lahat ng pinuntan namin ni Pastora na dineliver at pinagpipray ko, among iti response paspasgar kami nga. Tatami lang may experience si Kristo eh. Na? Kaya nga tandaan mo, saan man dalhin ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, saan ka man dalhin ng Diyos. Yung apoy mo, umaapoy nawa. Palakpakan tayo man na ako yung... Alam niyo, sabi niya yung verse, say na Timothy chapter 1, verse 6, for this reason, I remind to you, find the plain of gift of God, which in you, truth laying on my hands. Kaya nga po, apoyan mo kung saan ka dinala ng Diyos. What is the gift of God in you? Apoyan mo. Dahil habang hindi mo inaapoyan yan, maglalamig ka. Hindi mo naman laging ginagawa eh. Hindi mo naman ini-exercise yung gift na yan eh. Maglalamig ka. Kaya kung merong gift na binigay sa iyo ng Diyos, lagi mo yung apoyan para hindi ka maglamig. Hanapin mo kung saan yung gift sa iyo ni Lord. At kung nahanap mo na, huwag mo nang bibitawan. Lagi mo nang apoyan upang hindi ka maglamig. Marami pong gift at napag-aralan na natin yan. Marami pong gift na binigay ng Diyos. Ito nga yung paglinis sa church gift. Ito yung pagpunas sa mga upuan is gift. Yung pagpulong mo yan ng basura, pag-uwian, that is gift. Ano pa? Manalangin, that is gift. And salamat sa Diyos dahil mayroong warrior dito na nanalangin, every agin inaw ko na oray glablabag, karkararan. That is the gift. Kaya kung inaapuyan mo yung gift na binigay sa iyo ng Diyos, hindi ka maglalamig. Kung nahanap mo na yung gift na para sa iyo at nagagamit ka na dito, apuyan mo pa. And I'm so blessed, yung sabi ni Sister Joyce, diba? Hindi lang pang big time na mga gawain. Either the small time, use your gift to God. Amen? Sa pinakamagandang gift yung hindi ka nakikita. Nakikita ng Diyos yung pagpapagal mo. Hindi ang bulag ng Diyos sa pagpapagal mo. Either your secret giving, may mga secret giving, kaya nga tinan mo yung church lot dyan. Basahin niyo po yung pangalawa. Ano nakalagay po yung sa 1,000? Nakalagay dyan, Jesus. Ayaw niya sabihin kung sino yung pangalan dyan. Bakit? That is the gift. Ayaw ko pong sabihin yung pangalan dahil ang gusto ko si Jesus lang po yan ang galing. That is gift. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, apuyan mo pa kapatid. Sapagkat kung hindi mo yan inaapuyan, kukunin yung gift na yan at ibibigay sa iba. The parable of the gift. Tama? Yung 5, in-exercise nila, naging 10, at yung 10 binigay sa kanya. Yung isa na nga lang, ingkali na pay. E nung nangyari, nung bumalik sa asan po yung gift na binigay ko sa'yo, anak, itinagago ko dahil natatakot akong mawala or malugi. Kunin niyang 2 yan at ibigay sa mga dito. Kaya kung yung gift mo ay hindi mo inaapoyan, yan ay ibibigay sa iba. Amen. Ulitan, apoyang kabsat ko na. Palakpakan tayo man na apoy mo. Sabi niya next. 2 Timothy chapter 6, 10-12, sapagkat ang pag-ibig ng salpay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman. May mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian, mga tagubilin para sa Timothy. Tingnan natin, the man is the root of everything. Kaya kung minahal mo yung salapi ang mangyari sa'yo, manglalamig ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmahal ng salapi. Lagi kong sinasabi ko, walang masamang yumaman. Huwag mong
yayakapin at huwag kang magpapalipin sa kayamanan. Dahil kung inalipin ka ng salapi, sinusigurado ko, magpabackslide ka. Kaya kang dapat prayer mo, Lord, if you bless me, pag pinagpala mo ako, Lord, we will share to others, to unbelievers in our church. Kaya ang sarap ngayon kapag may nakagwentuhan kami dito, kapag nag-handle kami sa prayer meeting or sometimes may pumupunta dito, ilas na kumana ako Diyos apo, tanong, Pastor, tanong makatulong. Mayatan nga pakinggan. Nati-desire mo tipusok ko makatulong ti ministry. Ganon dapat, kapatid. Amen? Desire the wealth come into you and use your wealth to share to the unbelievers, to share in this church. Amen. Dahil darating yung panahon, tandaan mo ito, ipaparanas ng Diyos yan. Amen. Humanda ka ako naman. Matindi to, verse 11. Sige po. Ngunit ikaw ang naglilingkod sa Diyos, iwasan ka ng mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay na matuwid. O, kita man, sikapin mong mamuhay ng matuwid. Sabi niya, maka-Diyos, may pananampalataya, may pag-ibig at magtitis at kaamuhan. Ang tamis naman po yan. Sabi niya, mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuhan. Alam niyo po maraming natitiison sa pagtitiis. Hindi ko nada ngayon apurado ang kapag kayo makauray. Lord, nagseryoso ang kanyang dapay ngam na. Baka mataka pa yung walang ngam. Dapay ngam na. Ni bless na klako sa alag seryoso. Ang akasjay, sukatan na ako Diyos. Ang akasjay dapat i-promise mo. Na naniniwala ko ulitin ko to. Walang lugi sa sumusunod. Mararanasan mo. Ranas nga ng iba. Makapagpatayo ng bahay. Ikaw pa kaya? Ranas nga ng iba na hindi na tinitestimony dito yung kabutihan ng Diyos. Why? Dahil nararanasan nilang Diyos. Amen. Kung nararanasan nilang Diyos, mararanasan mo din. Kung ikaw po mayroong pagtitiis. Umpire na umpire ka kung mayroong pagpapala, ngunit kung wala ng pagpapala, tandaan mo, sasabihin ko, may blessing wala. Patuloy tayo umaapoy. Amen. May blessing, may problema, may sakupain ka man mga malalaking problema, umaapoy ka pa rin. Why? And because problem can test your fire. Amen. Kung gaano yung apoy mo, yung problem din, Tagalog natin sub-sub. Yung magsibog ko na ba, Ilocano lang tama din. Na, ti problema, iti trials, yung sisira sa apoy mo. Ngunit dapat, sa apoy mo, ipapakita mo sa harapan ng Diyos na walang makakatibag kahit anong dumating. Amen. Hindi yan hadlang, walang mantangawi mo. Hallelujah. Glory to the Lord. Pangalawa, pag-12. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Ipahayag mo sa maraming saksi. Hindi lang sa kapatiran mo din po mo na sinasabi mo may Kristo ka. Sa maraming saksi. Doon nakikita kung sino ka. Amen! Kung wala na nakakakita sa'yo at nandun ka mag-isa kasama yung mundo, doon din nakikita kung sino ka. Kung nasa school ka, doon din nakikita kung sino si Kristo. Kaya panindigan mo. Saan ka man nagpunta, panindigan mo yung pananampalataya mo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos tumuhay.